Hello mga kasabong, ninyo ito ni sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System user, shoutout sa lahat ng mga El Nino Conditioning System members, shoutout sa lahat ng mga El Nino Conditioning System subscriber, shoutout sa lahat kong followers, at shoutout sa lahat na viewers. Alam ko maraming viewers na hindi pa subscriber, kaya mag-subscribe na kayo. I-click niyo yung notification bell para updated kayo sa kaming video. Kasi gagawin itong video ko series mula pagbe-breeding, pag-aalaga ng sisiw, pagpapalabas ng maraming lalaking anak na stag, uh, pag pag pag-alaga ng malulusog na mga sisiw, pagpapatapang ng manok ng stag, lalo na ngayon ang dami ng stag derby. 4 na season na, early bird, late born, national at saka local. 4 na. Kaya all year round na ang laban ng mga sabungero. Lalo na ngayon, dahan-dahan ang bumalik ang activity ng online sabong. Maganda talaga yung online sabong kasi tumataas ang presyo ng mga manok nating mga backyard. Lalo na pag banded tayo. Bakit tumataas ang presyo? Kasi pwedeng masali sa gitna at pwedeng bibilhin ng mga naglalaban lang kasi marami naglalaban na hindi nagbe-breed. Marami namang nagbe-breed na hindi naglalaban. So, tulungan lang tayo. Kaya i-breed nyo na ang pinaka-best ninyong manok. I-breed nyo na ang pinaka-winning line yung manok para mabilis mabinta. Hindi kailangan ng mamahaling manok para makaproduce ng winning line. Hindi kailangan ng pure na manok para makaproduce ng multiple winner na manok. Kailangan lang observant ka. Kaya sabi ko nga sa introduction ko, ako ay isang observant na magmamanok. So, tapos na ako nagbigay ng idea about sa tryo. Tapos na ako magbigay ng idea about sa chapsuy na manok. At ngayon naman, ang isi-share ko ang idea kung paano palabasin ang maraming lalaki na anak. Init, nakaka suffocate ang init. So ito guys, continue tayo. So itong idea ko based based to sa mga nabasa ko, nakikita ko sa YouTube at sarili kong pag-analyze. So ganito guys. Ang manok, ang lalaking manok ay XX saka XY. XX sa lalaki, XY naman sa babae. Ang chromosomes na ibibigay. So 18 chromosomes ang sa lalaki, 19 chromosomes ata sa babae. Hindi ako ganun ka specific, ka sure kasi tagal ko na nag-aaral eh. Pero itong i-share ko sa inyo, hindi naman to about sa 100% insakto na ang tawag ito na perfect na pagka-discuss sa inyo, pero malapit sa totoo. At experience ko na to. Kasi di naman ako doktor, pero nag-observe ako sa manok ko. So ganito guys, pag magbe-breeding kayo, huwag niyong ibabad ang product nyo sa babae, lalo na kung naka barn type kayo or naka 3x3 backyard or pakawala lang. Kasi usually talaga pag pakawala lang ang babae at lalaki mo, 25% lang yang magiging anak na lalaki. Bakit ko nasabi? Kasi ang chromosomes nga ng broodcock at sa broodhen. Sa broodcock, XX. Sa broodhen ay XY. Ay, may nagsabi na WW
W tsaka WWZ. WZ ang sa babae. Pero dito tayo sa pagsabihin kong WWWG, gumagaya na naman ako. So dito ako sa chromosomes sa aking unang natandaan. XX saka XY. So ang broodcock ay XX, ang broodhen ay XY. So it means ang Y, yon ang male identifying chromosomes. So ang X is female identifying chromosomes at yung ibang X characteristics at ang isang X ay physical attributes ng manok. So it means XX XY 4. So i-divide 100 divided by 4, so 25%. Ang Y is 25% only para magiging lalaki ang iyong manok. Yun ang natural. Natural. Basta wala kang gagawing para dumami ang anak na lalaki. So paano ba magiging marami ang anak na lalaki? Kahit alam mo 25% lang 'yan sa natural breeding kasi nga XX XY 4 100% divided by 4 is 25%. So ang magiging lalaki ang manok mo sa natural na breeding is 25% lang talaga. Kasi sa chromosomes na 'yon, XX saka XY. So pang-apat lang ang Y. So ang 100% i-divide mo by 4, so 25% lang talaga ang chances na maging lalaki sa natural na breeding. So ganito ang gawin mo para dadami. Ang manok mo, mas maganda single mating o di kaya hindi babad ang lalaki. Ganito lang po 'yon. Palagay natin, meron kang 3x3. Isang manok na babae dyan, tsaka walang kasamang lalaki. Tsaka mo ilagay ang lalaki bago ka mapakain sa umaga. At least isang beses lang makastahan. So kung ang chromosomes na naghihintay sa babae is Y, tapos malagyan ng X na chromosomes ng lalaki, panigurado lalaki ang lalabas. So kung wala nang ibang papasok na similya, so ang Y lang ang ma-fertilize, ang Y lang na chromosomes, so lalaki ang lalabas sa pagkasta na yon. Kasi kung mauulit pa yon, pagkastahan na naman ng isang beses, sa isang araw, maging 2 beses, maging 3 beses, imbis ng ang Y na fertilize na, may X na naman na fertilize na, masunod naman, may X na naman, so mas tataas ang chance na magiging babae ang anak, di ba? Pero kung isang beses mo lang makastahan at ang Y ang na-fertilize, sigurado lalaki ang lalabas. Ganun po 'yon. Kaya wala nang chance na mag-iba pa sa araw na 'yun sa pagka-fertilize ng na 'yon, na egg na 'yon, wala nang chance sa araw na 'yon kung hindi 'yun napasukan ng ibang similya. Kung isang beses lang napasukan ng isang similya, so it means lalaki ang nagiging anak nun. So every other day ang pakastaha, hindi araw-araw, every other day. So bukas pahinga, so ang napasok na ang na-fertilize is Y na chromosomes. So kinabukasan na develop na to into egg. So it means na ang itlog na 'yon ay lalaki na. Susunod na araw, may naghintay na naman na isang chromosomes. Ipalagay natin X. Napasukan ng X, so naging babae. Pero susunod na araw, may Y na naghintay na chromosomes, napasukan ng chromosomes ng lalaki, nagiging fertilize ang Y. So lalaki na naman 'yon. So ang chances na magiging marami na ang magiging lalaki is 50-50 na kasi alternate yan XY, XY, XY. Paano kung Y, sunod na araw may lumabas na X, hindi na fertilize. So na na parang na disseminate lang 'yon. So pag sunod ang Y naman ang naghintay. So it means mas marami kasi in-alternate mo every other day. So it means ang X na naghintay dapat na ang X is babae yan, babae na egg cell, naghintay ng similya, hindi napasukan kasi every other day ka magpakasta, so na-disseminate yun. Kinabukasan, ang Y naman ang naghintay. So it means mas mataas ang tsansa na magiging lalaki
Basta every other day ang pagpakasta. Tsaka isang beses isang pakastahan sa isang araw. Ganun po. Tsuri ko yan. Pero mas lamang sa totoo kasi naranasan ko na yon. Nag-breed ako, unsing manok, unsing sisiw, 7 lalaki, buhay lahat. Nag-breed ako ng walong magkakapatid, isa lang babae, 7 lalaki. So, wait. So, ganun guys. Ganun ang pag-breed ha, every other day. Isang beses lang pakastahan, every other day. Ganun po, para mas lamang lalaki. Ihinto ko muna kasi yung anak ko nag-iiyak na. So, yun lang muna. Yan ang masishare ko yung idea about sa breeding, kung paano magpalabas ng maraming lalaki. Isang beses, every other day pakastahan ang babae. Huwag ibabad ang broodcock at ang broodhen. Isang beses, every other day ang pakasta. Para kung Y ang naghintay na chromosomes sa babae, pag nakastahan, ma-fertilize, sigurado lalaki ang lalabas. Ganun po yun ang science niyan. Kaya, manood kayo sa kong channel. I-hit niyo yung notification bell para updated kayo sa kong video. Ang anak ko umiyak na, kaya unahin ko muna yun. Hinto ko muna tong vlog ko ngayon. Pero at least na-share ko na ang idea ng magpakasta ng manok every other day para mas lamang lalaki. Salamat!